Kasi yung mama at papa ko, farmer po talaga sila. Kaya siguro simula ng pagmulat ng mata ko, farmer na talaga yung bumuhay at saka kinalakhan ko. I'm Lai Cote, Pinay farmer in Canada at Tubong, Tupi, South Cotabato. Ever since talaga nung nag-start ako mag-vlog, 2019, hindi naman sumagi sa isip ko na dadami pala yung manunood. Tapos, ayun, dumating po yung pandemic. Then, doon ko po talaga napagtanto na kailangan talaga nating kumain. So, kailangan talaga nating magtanim. Tapos, wala nang mabilhan. So, kailangan nating magtanim. Masaya po yung aking puso kapag nakakabasa po ako ng comment na kahit bata, ang lagi nilang sinasabi, alam mo ba, nag-start na akong magtanim dahil sa'yo. Meron akong garden dahil sa'yo, kakapanood ko ng video mo. Kumbaga, meron akong nahahawaan sa ganong vibes at nagkakaroon sila ng interest sa pagtatanim. Growing up, sa Pilipinas po, sa bayan po ng Tupi, South Cotabato, laki po talaga ako sa farm. So, yun po yung source of living ng aming pamilya at mostly ng mga tao doon po sa South Cotabato. Kaya, sabi ko nga noon sa Pilipinas, nung pag-alis ko, hindi na ako babalik na farmer kasi ang liit kasi mostly ng tingin ng mga tao kapag farmer ka. Pero nung nandito ako sa Canada, parang nag-open po yung aking mga mata na hindi pala dapat ganon yung tingin natin kasi kung wala po kasi talaga yung farmer, wala po tayong kakainin sa ating mga table. At the same time po kasi parang bumalik ako doon sa kung saan ako nanggaling. Summer dito sa Canada, araw-araw yung aking pagmumukha ay makikita mo dito sa garden. Simula po siguro nung yung paggapang pa lang, farmer na. Kasi yung mama at papa ko, farmer po talaga sila. Tapos nakatira po kami sa bundok. Literal na bundok, na as in bundok na walang kuryente. Ang source ng tubig namin is yung balon lang. Tapos, wala kami ganong kapitbahay. Kaya siguro simula ng pagmulat ng mata ko, farmer na talaga yung bumuhay at saka kinalakhan ko. Ang difference kasi, dito sa Canada, syempre, hindi naman natin maitatago na yung weather talaga is kakaiba. Magkaiba po ang weather ng Canada at saka Philippines. At saka at the same time din po, yung trato po ng mga tao dito sa Canada kapag farmer ka. Hindi ko siya na-feel nung doon ako sa Pilipinas kasi pag farmer ka doon sa Pilipinas, parang ang liit lang. Dito sa Canada iba, nagbago siya ang lahat. Manicurista po ako sa Pilipinas, ayan. Tapos masahista din po. Nag-start po ako mag-work 24 years old. Nag-stay po ako doon mga 2 years din siya. So hindi ko natapos yung kontrata ko kasi nag-asawa nga po ako at lumipat na ako dito sa Canada. Ang struggle ko talaga sa pagtira sa abroad, dahil nga nagtatanim ako, yung weather, at the same time yung lingwahe. Yung lingwahe nila iba. Kasi dito po ako ngayon sa Quebec, at dito po sa Quebec ay yung language po nila dito kasi ay French. Maraming luha po akong inano dyan, isang batya, isang planggana. Lahat po pinapi-experience ko, pati pag-akyat ng mga buko, pagkakamay, pagkakain sa yung mga turo-turo, sa mga dahon ng saging. Kasi hindi naman po kami mayaman sa Pilipinas, no? Kung ano po yung nararanasan ko, pinipilit kong i-share sa atay para na sa asawa ko nang maintindihan niya kung saan ako nagmumula at kung anong kultura yung yung inasawa niya. Kaya ayun, masaya sa feeling na sinishare ko sa kanya at natutuwa naman siya. So ayan, ginagabi ako, nangunguha ako ng gulay. Kasi nagluluto ako ng baon ni Mister. Mayroon tayo ditong patatas. Meron tayong bell pepper na pahaba. May labuyo tayo. Yung page ko po na Lai Cote Pinay Farmer, hinango ko po talaga yan sa aking karanasan sa Pilipinas as a farmer. Dinala ko lang siya dito sa Canada. Although hindi po talaga pang commercial yung aking mga produce. Pero yung mga tanim ko mostly talaga, more on Filipino vegetables, which is binibenta ko po sa mga kababayan kong Pilipino kasi marami pong mga Pilipino dito. Kasi alam ko po yung feeling ng yung nagke-crave po tayo ng mga pagkaing Pinoy pero wala po tayong mabilhan dahil wala po tayong choice, dahil wala pong nagbebenta. Kaya ayun, sumagi po sa isip ko yun na ay magbebenta ako, magtatanim ako hanggat sa lumaki lang siya ng lumaki at dumami ng dumami din yung mga tumatangkilik ng aking mga pananim. Mahalin natin at be proud tayo
sa ating mga kababayang mga farmers, kasi sa bawat pagkain pinagsasaluhan natin, sa bawat hapagkainan nating mga Pilipino, dugot pawis ng mga magsasakang Pinoy ang puhunan. Kasi nga lagi tayong mga Pilipino, pag sinasabi talaga na tatak Pilipino, food is life, diyan tayo nagsasama-samang magpapamilya sa hapagkainan. Proud farmer po talaga ako kahit saan po ako ay ilagay. Simple lang po kasi yung motto ko, sana kung ang lahat ng mga tao ay mas piliing maging masaya. So, may problema pero masaya. Mas mabilis po siyang mariresolba. Sana kung masaya yung aking puso at mahanap ko yung kasayahan sa aking puso at mahanap nyo rin po sa inyo. Salamat.